One thing we are confident about is that we cannot live without God. We all want to be saved. We all want to be secured. And Philippians says, work out your own salvation. Meaning we have to work to secure our salvation. Yes, it is pretty clear, mga kapatid, that God's salvation comes solely by grace. Through faith in Jesus, it is a gift of God that can only be received by faith. The Bible says, faith without action is dead. Therefore, faith is an action word. So, meron po tayong kailangan gawin. Meron po tayong aksyon na gagawin. Kailangan natin ipakita ang pananampalataya po natin through our actions. It's like a muscle, mga kapatid. Faith grows the more if we put into action. Ang sabi po ni Pastor Ryan, the very moment that we receive Jesus as our Lord and Savior, when we put our faith and life to Jesus, we receive salvation. In Colossians chapter 1, verse 14, God's Son, Jesus, paid the price of our sins and made us free. Yes, it is for free. Sabi po ng Bible, kaya't ingatan natin ang kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ay maaaring mawala. Sabi nga po ng ating mga pastors, ito ay free, walang bayad, ngunit ito po ay maaaring mawala. There are 7 conditions of eternal salvation. Tinuro po ito ni Pastor Marvin. Number 1, hear the word of God. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos, ang pag-adapt ng salita po ng Diyos ay isinasa puso. Amen. Hindi lang yung narinig natin, hindi lang yung nalaman natin, because always, ang pakikinig daw po ng salita ng Diyos ay isinasa puso, isinasa buhay. Dahil sa lahat ng salita ng Diyos na napakinggan po natin, ang trabaho po ng dyablo ay agawin sa atin, nakawin po sa atin. Hindi papayag ang kaaway na ang salita po ng Diyos ay magkaroon po ng epekto sa ating mga buhay. Sa pakikinig po ng Word of God, kailangan natin ilagay hindi lang daw po sa mababaw, kundi sa kaibuturan ng ating puso. Itanim po natin sa buhay po natin dahil ang salita daw po ng Diyos ay magbibigay ng lakas sa atin, ng pag-asa po sa atin, magbibigay po ito ng katatagan, ng restoration, magbibigay po ito ng kalinawan. Amen po. In Romans chapter 10, verse 17, it says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Hebreo, ang salita pong hear is shama, na ibig sabihin, give attention, to understand, to submit, to obey. Not just hear, sabi po ng Hebreo, we have to pay attention, to give attention to the word of God. Ang pakikinig daw po ng salita ng Diyos ay magliligtas sa atin sa kapahamakan. Hindi naman daw po pwedeng maligtas yung hindi nakikinig, yung mga nagbibingi-bingihan. Yung mga hindi nakikinig ay hindi maliligtas. Ay ang maliligtas lamang po ay yung mga taong nakikinig at sumusunod sa salita po ng Diyos. Number 2, believe and be saved. According to Pastor Marvin, ang pakikinig daw po ng salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Believe, manalig, and be saved, maligtas. Pag hinayaan po natin na manakaw ang salita ng Diyos, parang pinapanakaw na rin po natin sa dyablo ang kaligtasan po natin. Dahil kapag nawala sa atin ang Word of God, magkakaroon po tayo ng doubt, ng unbelief, ng confusion.
worse, ang faith mo ay maaapektuhan. Ang kaligtasan mo ay maaapektuhan. Kaya nga kailangan po natin maingatan ang kaligtasan na tanggap natin kay Jesus. Alagaan po natin, bantayan po natin na hindi manakaw ng dyablo. Maging intentional po tayo sa bagay po na ito. Number 3, yung shinare po sa atin ni Pastor Oge, papaano ba natin mapapahalagahan ang eternal salvation? May mga taong tinaniman ng salita ng Diyos, pinaliwanag ni Jesus kung ano yung klase ng pagtanggap ng mga tao sa Word of God. Dumating si Satanas para nakawin ang salita ng Diyos dahil ayaw ng dyablo na mapakinabangan natin, mag-benefit po sa atin ang Word of God. Kaya nanakawin niya ito sa'yo, yung nagbigay po sa'yo ng hope, ng peace, ng comfort, ng love. Ayaw mangyari ng Diyos sa buhay po natin na bumalik tayo sa dating buhay po natin. Ayaw niya na maghirap po tayo ulit. Dumating ang pagsubok na hindi natin alam ang gagawin natin. Kaya kailangan po nating manatili sa salita po ng Diyos. Mabuhay sa salita po ng Diyos. Ang Diyos, walang ibang plano ang dyablo, walang ibang plano kundi ang magnakaw, pumatay at mangwasak ng buhay po ng tao. Kaya kailangan natin mabuhay na naka-inline sa sinasabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ng salita niya. Hindi mo masasabing ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, kundi hindi natin kayang mabuhay sa salita po ng Diyos. Pag may pagsubok, ang sabi po ni Lord, kailangan natin ng pananampalataya, kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos na kayang iligtas tayo ng Diyos. Kaya tayong saklolohan, kaya po tayong tulungan ng Panginoon. Marami ang natisod, marami ang nag-backslide. Pero alam niyo po mga kapatid, kung alam lang nila ang salita ng Diyos, kung titignan lang nila ang salita ng Diyos, kung kilala lang nila ang Panginoon. Walang perpektong simbahan, yes. Wala pong perpektong pastor, perpektong Kristiyano. Amen po. Pero alam niyo po mga kapatid, kung makikita lang po natin na hindi negatibo, no? Sa loob at labas po ng simbahan, hindi ka mawawala. Hindi po tayo matitinag. Amen, hindi ka madi-discourage. Amen po, hindi ka matitisod. May mga taong nakinig ng Word of God, sila po ay nakinig, sinapuso po nila ang salita ng Diyos, pero dahilan sa naging abala sila sa buhay po nila, maaaring meron po silang trabaho, sila po ay nag-aaral, nawala po yung puwang nila sa salita po ng Diyos. Kaya yung mga tao po na yon ay hindi po nakapaglingkod sa Panginoon. Hindi nila na-maintain yung Word of God. Dumating yung point sa buhay nila na nahirapan sila. Ang nakakalungkot po mga kapatid, sinisisi pa po nila sa Panginoon. Ano ba yung ginawa natin kung bakit ang naging bunga ng buhay na meron tayo ngayon? Tandaan po natin kung ano tayo ngayon, kung ano po yung desisyon po natin noon ay yung bunga po ng buhay po natin ngayon. Ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ang lahat na meron tayo ngayon ay siyang bunga ng paglilingkod natin. Amen? Kung bakit ka nananatili sa Panginoon ngayon, kung bakit ka matibay ngayon, dahil yan yung mga benefits ng pakikinig at ang pagsunod mo sa Panginoon. Hindi lang high blood ang may maintenance. Maging ang Word of God na meron tayo sa buhay natin ay kailangan po natin i-maintain sa buhay po natin, i-practice po natin from time to time. Amen po. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya po mga kapatid, ang Diyos po ay tumutupad ng kanyang mga pangako. Dapat yung salita po ng Diyos sa atin ay hindi mapapakialaman ng kahit na sino, na kahit na ano. Dapat hindi siya magagalaw
Amen po, hindi mananakaw ng dyablo po sa atin. Una, may mga taong dumating ang salita ng Diyos sa buhay nila pero ninakaw po ng dyablo. Pangalawa, hindi taimtim ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dumating ang pagsubok, dumating ang panlalamig. Kaya yung salita ng Diyos sa kanila ay nawala. Pangatlo, dahil naging abala sila sa buhay. Nawala na ng puwang ang Word of God sa kanila. Hindi masama ang magtrabaho, mga kapatid. Hindi masama ang mag-aral, pero dapat hindi nawawala sa atin yung puwang sa pag-aaral po ng Word of God. Dahil alam po natin, dapat yung priority po natin, mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ay ang kayamanan po natin. May mga pagsubok na hindi makukuha sa pera. May mga pagsubok na hindi nakukuha sa lakas mo. May mga pagsubok na ang solusyon lamang ay ang salita po ng Diyos. Amen. Number 4, keep the Word of God in the heart. Sabi nga po ni Pastor Oge, may benepisyo ang pananatili ng salita ng Diyos sa iyo. Hingin ninyo anuman ang naisin ninyo at ipagkakaloob ko sa inyo, sabi po ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos sa atin yung dinidesire ng puso po natin, yung hinihiling po natin, yung hinihingi po natin sa Panginoon. Ang Diyos po ay matapat. Amen. Sabi nga po ni Pastor Oge, ang Diyos ay makatarungan. Hindi nga lilimutin ang mga bagay na ginawa mo at ginagawa mo. Kailangan natin panatilihin ang salita po ng Diyos sa ating mga puso. Hindi lang sa nguso, kundi kailangan manatili din ang salita po ng Diyos sa buhay po natin. Kapag nawala ang Word of God sa iyo, mawawalan ka ng karapatang humingi sa Diyos. Yun po yung masaklap po doon. Kung nakikita po natin yung sarili po natin ay hindi connected sa Diyos, amen, sa salita po ng Diyos, mawawalan tayo ng karapatan na humiling sa Panginoon. Mawawala yung confidence natin sa paghingi. Dahil nakakahiya naman humingi sa Panginoon kung alam mong hindi mo na ibibigay sa Panginoon yung gusto niya. Amen po. Bago ka pagpalain ng Diyos, may mga requirements ang Diyos bago ibigay sa iyo yung buhay. In example po ni Pastor Oge, kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sa giving, kailangan mong magbigay para pagpalain ka ng Panginoon. Amen po. May proseso May requirement. May prerequisite. Amen po. If you remain in me, sabi po ng Bible, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. May mga plano, may mga pangarap tayo. Gusto natin na may magandang mangyari sa buhay po natin. Amen po ba? Ang tanong, nagagawa po ba natin ang pinapagawa ng Diyos bago ka humingi sa Kanya? Kaya kailangan po natin chinecheck yung mga puso po natin. Amen po. Magpapasiyasat po tayo sa Panginoon. Kung naibibigay ba natin sa Panginoon yung dapat sa Kanya bago po tayo humingi. Nagagawa ba natin yung requirement po ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po ni Pastor Boy, bigyan mo ng dahilan ang Diyos para pagpalain ka. Bigyan mo ng basihan ng Diyos para pagpalain ka. Sabi po ni Pastor Ryan, do not fall away. Number 5, but be rooted and grounded in truth. Ito po ay warning ayon po kay Pastor Ryan. Ito daw po ay mabigat na paalala po sa atin. Ang sabi nga daw po ng isang preacher, when you really meet the real Jesus, hindi mo maiiwasang tumalikod. Hindi mo maiiwasang tumalikod pa kay Jesus. Amen po. Kapag meron tayong natanggap na magandang bagay, for sure, iingatan po natin yan. Amen po. Mapapagod tayo, mahihirapan po tayo, madadapa po tayo, pero always, in-encourage po tayo ng Bible na magpatuloy. Amen po. Kaya kailangan po natin ng salita po ng Diyos Amen po. Para may mag-encourage po sa atin.
Sabi nga po, wag po tayong manatili sa lowest point ng buhay po natin. Kapag nadapa ka, tayo lang ulit. Amen po. Isang bagay na nade-develop natin dapat sa ating bilang mga Kristiyano ay yung pag-ibig daw po natin sa Diyos. Dapat nag-grow po yung love natin kay Lord. Amen po. Pagka nararamdaman mo na, excuse me, pagka nababawasan na yung pag-ibig mo sa Diyos, sikapin daw po natin maibalik yung first love natin sa Panginoon. Amen po. Kung kailan tayo ulit na nakilala, kung kailan po natin nakilala ang Panginoon, na-encounter ang Panginoon at na-experience ang Panginoon. Habang tayo po ay tumatagal sa Panginoon, ina-expect niya tayo na dapat tayo daw po ay nag-uugat. Tayo daw po ay lumalalim sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang isang susi na tayo po ay maging rooted at tumibay sa pag-ibig po natin sa Diyos ay ang salita po ng Diyos. Wala pong iba. Amen. Lahat mawawala, lahat masisira. Amen. Lahat po ay magugunaw pero mananatili po ang salita ng Panginoon. Number 6, obey the Word of God. Hindi lang sinabi ng Bible na aralin natin ang Word of God, bagkos itinuturo po sa atin ng Bible ay sundin ang salita po ng Diyos. The Word of God is not just to inform us, but to transform us. Ini-inform tayo kasi binibigyan po tayo ng instruction ng Diyos. Amen po. Ini-inform po tayo dahil ito po ang magiging guide natin sa buhay po natin. Tayo po ay ini-inform ng Diyos for us to do the will of God. Amen po. At number 7, ito po yung bagong pag-aaralan po natin ngayong hapon po na ito, yung bring forth fruit in perseverance. Ano nga po pa ang perseverance? Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. It is an effort, mga kapatid, to achieve something even if it is hard. It means hard working, finishing what is started despite of barriers, despite of obstacles that arise. Ang Hebrew meaning po ng perseverance o yung persistence ay yung to never stop. Amen po. To stand firm, to be fixed and unmoved. Sa isang marathon, mga kapatid, dahil alam mong sasali ka sa isang palarong ganito, dapat ikaw po ay magre-ready. Tayo po dapat ay maghahanda. Amen po. Tayo po ay magsasanay. Tayo po ay mag-e-ensayo. Katulad po ng Olympic gold medalist po natin dito po sa Pilipinas. Ang sabi nila na kahit hindi sila okay, kahit na sila po ay may sakit, kahit na hindi po maganda ang kanilang nararamdaman, tuloy pa din ang training. Yun daw po ang perseverance. Amen po. Ang perseverance po ay walang excuses. Akala kasi natin, mga kapatid, ang storm ay perseverance na. Kasi nahihirapan tayo, nabibigatan po tayo, nabibend ka, nai-stretch po tayo. Pero ang perseverance daw po ay yung pagpupursige. Nagpipilit ka, sometimes when we fall, tatayo ka pa din at magpapatuloy. Yun po yung perseverance, mga kapatid. Christianity is not a religion, but it is a relationship with God. Ang key or ang susi na malusog na relasyon ay kailangan kilala nyo ang isa't isa. Amen po ba? At si Jesus po ay nagpapakilala po sa atin sa Book of John bilang I am. Dahil siya po noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi nga po dito sa John chapter 15 that Jesus is the true vine. Sabi nga po dito, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ipinapaliwanag
po, itinuturo po ng chapter po na ito na ang mga taong hindi nananatili kay Jesus ay katulad ng mga sangang pinutol, nalalanta at namamatay, ngunit ang taong nananatili daw po kay Jesus ay kumikilos para sa kaluwalhatian po ng Diyos. Gusto po ng Diyos na maging productive po tayo bilang mga Kristiyano. Gusto niya po na maging fruitful po tayo. Gusto niya po tayo maging mabunga sa ating mga buhay espiritual. Dahil kung babasahin po natin ang verse 8 sa John chapter 15, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Dahil nag-glorify daw po ang Diyos kapag tayo po ay namumunga. Actually, hindi lang gusto ng Diyos na tayo po ay mamunga, bagkos tayo po ay magkaroon ng masaganang bunga. Amen po. Huwag po nating lilimatahan ang Panginoon because it will prove that you are truly my disciples, ang sabi po ng Panginoon. Hindi po tayo nagbubunga para patunayan natin na tayo po ay disipulo po ni Jesus. Nagbubunga po tayo dahil yun ang katibayan na tayo po ay mga disipulo ni Jesus. At ang pangako po sa mga taong connected sa Diyos, sa John chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kung tayo daw po ay mananatili, ibig sabihin present tense mga kapatid. Sabi ni Jesus, if you abide in me and I in Him. Ibig po sabihin, a life with God means having a communion with God. Amen po. Having a fellowship with God. Intimacy with God. Kung tayo po ay nag-i-stay kay Jesus, kung tayo po ay nabubuhay, amen, kay Jesus, nag-i-stay tayo sa kanyang salita, sabihin daw po natin sa Panginoon ang ating mga hinihiling. Humingi po tayo sa Panginoon. Wala pong masama ang paghingi sa Panginoon. Amen po. Andun ang pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Diyos. Yun yung sign. Amen. Yung ikaw ay confident na humingi sa Diyos dahil alam mo you are connected sa Panginoon. Amen po. Ang abide daw po yung ay nagpapalagayan po kayo ng loob. Palagay ang loob mo sa Panginoon. Amen po. Ang sabi po niya, hingin natin sa Kanya ang nais natin. Hindi niya sinabing hingin ninyo ang inyong pangangailangan. Bagkus sinabi niya, hingin ninyo ang anumang nais, anumang desire. Amen po. Anumang gusto ninyo sa Panginoon and shall be given to you. Tinutuldukan po ng Diyos ang kanyang salita. Andun po ang kasiguraduhan, andun po yung assurance sa salita po ng Diyos in Luke 8 verse 15, and the seed that fell on the good soil represent honest and good-hearted people who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest. Wow! Ayan, ituon po natin yung pag-aaral po natin ngayong hapon po na ito, yung nakinig ng salita ng Diyos at iningatan nila at hindi nagpapanakaw sa jablo, fourth soil. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ba ay isang matabang lupa? Kung sa mga kapatiran po natin na naglilingkod po sa Diyos noon, magpahanggang ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patunay na ito pong number 4 na ito ay mabuting lupa, matabang lupa ay kayo. Sa paglilingkod po, walang paglalaylo. Amen po. Sa spiritual life daw po natin, dapat tayo po ay nagpapatuloy. It is active. Aktibo ang pananampalataya po natin. Marami pong distractions, marami pong struggle sa buhay, marami man pong temptations, amen po, marami mang discouragement sa buhay, marami man pong problema, no? Marami man po tayong pangangailangan, marami man po tayong worries in life. Bilang isang Kristiyanong aktibo, alam po natin how to respond on all of this. Amen po. Babalik pa rin po tayo sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. We have to know how to respond and know our priorities in life. Ayan, dito na po tayo magtatapos sa ating Bible study.
Tayo po ay manalangin. Yes, O God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin, sa pagkukorek mo sa amin, Panginoon, sa pag-encourage mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na na-remind kami, Panginoon, na hindi mo lang kami gusto, Panginoon, na mamunga, bagkus, Panginoon, maging masagana ang aming mga bunga, Panginoon, to give you glory alone, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa bawat isa, maging sa mga nanonood ng live na ito, Panginoon. Paranas mo, minsan pa, Panginoon, yung biyaya mo na walang sukat, paglagyan. Maraming salamat po sa hapon na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. God bless po and good afternoon.